Katuwang din po ng COMELEC at PNP sa pagpapatupad ng gun ban ng Armed Forces of the Philippines. At kaugnay po niyan, makakapanayam natin si AFP spokesperson Colonel Restituto Padilla. Magandang tanghali po sa inyo, Colonel. Si Connie Season po ito. Connie, magandang hapon at sa lahat po na nakikinig at nanonood. Magandang hapon po sa inyong lahat. Opo, makikibalita lamang po kami ukol sa inspeksyon sa mga checkpoints. Sapat po ba ang inyong puwersa para magbantay po dito? Connie, ang Armed Forces ay katuwang ng PNP dito sa pagpapatupad ng no gun ban. And kami ay mga deputized agencies ng COMELEC, aling-sunod na rin sa mga pinalabas nilang mga policies at saka issuances tungkol sa pagkakaroon ng matahimik na halalan. Ang Armed Forces po ay primarily nakakonsentrate sa mga conflict-affected areas at sa mga lugar kung saan ang mga pwersa po ng kapulisan ay manipis. At kami po ay nagsasagawa rin ng anumang mga hakbang upang mapangalagaan ng mga seguridad ng mga nasabing lugar. So kasama rin po dito ang pagtatalaga ng checkpoint, kasama po ng mga kapatid natin sa pulis at kung ano po ang kanilang ino-observe na mga procedures, ganun din po ang aming ino-observe dahil yan po ay nakalaad na sa lahat ng sinabi ng COMELEC. So far po, meron daw tayong nahulihan na, nasampulan na nakuhanan po ng mga armas. Ano-ano ho ba yung usual na nakukuha po kapag ganitong dumadaan sa mga checkpoint? Ang batid po namin sa pulis ay may update po sa amin na may nahuli na po na isang security guard na naka-off duty na dala po ang kanyang sariling personal na armas. Hindi po kasama ang mga personal na armas sa pwedeng kumpiskahin at ang tao na naghahawak nito ay pwedeng kasuhan. Ang pwede lang pong magdala, galing po sa hanay natin ay lahat po ng mga pulis at mga sundalo na nagper-perform po ng kanilang duties at naka-uniforme po sila. Pero pag sila po ay nagbabakasyon o sila po ay nagpapahinga at hindi po sila on duty, pag nag-off duty po sila, bawal po nilang dalhin maski yung personal na armas nila. Maliban na lang kung may special permit po na nanggaling mismo sa COMELEC. Okay, special permit. Pero kung walang Opo. galing sa COMELEC na special, sino-sino ba nabibigyan itong mga special permit? Kasi alam nyo, sir, kapag ganitong mga panahon din, it's who you know. Alam naman natin yan, hindi ba? Ang special permit po ay isang bagay na dinidesisyon na ng COMELEC kung talaga pong may hinaharap na banta ang isang tao o isang miyembro ng LGU o ng gobyerno. I see, okay. Yung mga election hotspots po na binabantayan natin ngayon, po pwede ho bang malaman kung ano-ano nga humuli? Nadagdagan na ho ba yung mga sinasabi nating election hotspots na usual sa mga Mindanao area? Yung sa mga eksaktong election hotspot ko, hindi ko lang ma-recall kung ano eksaktong mga lugar na ito. Pero lahat po ng conflict-affected areas kasama po yan eh. Kasi yan po yung mga lugar na may preponderance ng loose firearms. At yun naman po ang binabantayan natin, yung pagkakaroon ng mga loose firearms sa mga lugar na pwedeng pagmula ng kaguluhan. So ito po ang talagang pinagtutuunan namin ng pansin. Okay, Sir, Colonel, para na lamang din magabayan po yung ating mga manonood. Muli, pakigabayan ho kami. Ano ang hanggang kailan ito ipatutupad? Simula ho ngayon, anong mga oras particularly sa anong mga lugar particular po tayo nandoon at nagbabantay? Ang pagtatalaga po ng mga checkpoint ay hindi po namin pwedeng ilahad ng tamang oras. Pero karamihan po dito ay sa mga lugar na madaming dinadaan ng mga tao, well-lighted areas. Tapos ang checkpoint po na talagang legal, aling-sunod sa mga patakaran na nilagay ng COMELEC, ay dapat ito'y manned ng mga tao ng Armed Forces na naka-uniforme. May yan po na well-marked na kabilang po sa inventory ng Armed Forces. At hindi po pwede bain ang sinuman na nakalulan sa sasakyan. Okay. Maliban na lang po kung may special consideration po na sila ay suspected sa isang pursuit operation. Yan po yung mga ibang nakalagay. At ang pagiging courteous po ng ating mga tauhan at ng ating mga kasundaluhan at mga kasamaan sa pulis ay isang pinaka-importanting bagay na patuloy na ipinapaalala natin sa mga tauhan natin. Kaya kung meron pong medyo hindi maganda ang pagtrato sa inyo at nababastos po kayo, pwede niyo pong i-complain yan sa ating mga pinakamalapit na impilan ng pulis at ng armed forces. Bawal hong hawakan yung mismong sasakyan. Kumbaga, ipapabukas doon sa may-ari dapat. Tama ho ba yun?
Opo, mga ire-request po sa may-ari at maski na po ang glove compartment ng kanilang sasakyan ay hindi pwedeng pabuksan kung ayaw ng may-ari. Maliban na lang nga po sa sinabi ko na may special consideration kung ito ay subject ng isang pursuit operation o may search warrant ang mga nakalulad. Alright, maraming Yun lang salamat po. Maraming salamat Maraming po sa salamat, inyo, sir. Tony, at maraming salamat din po sa patuloy niyo pag-support. At sana po pakinggan natin ang lahat ng mga alalang ito para hindi po tayo malagay sa peligros. Salamat po. Maraming salamat po muli sa inyong binigay sa aming oras. Yan po naman si AFP spokesperson, Restituto Padilla.